December 14 po yung birthday niya. Gusto niyo daw pong malaman yung meaning. Sige po, basahin natin yung birthday ni kapatid na Robert. Basa. Ang tao ay masisihan ng puti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig. At ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Alam mo kapatid, yung birthday mo, pinapaalala sa iyo ng Diyos kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Basahin natin sa Galatia 6:7. Tatandaan mo yung brother Robert, ano mang itatanim mo, siya mo ring aanihin. Basa. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ayun, kaya kung ano tinanim mo, siya mo ring ano? Nagtanim ka ng bayabas, siyempre ani mo mangga. Ay, sorry, hindi. Pag nagtanim ka ng bayabas, ang aanihin mo ano? Bayabas. Ngayon, ganito Brad, pinapaalala sa inang Diyos sa birthday mo, mag-ano ka, magsikap ka sa pag-aaral ng kabanalan. Yung mag-ano ka, magbanal ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Ang magiging bunga ng pagpapakabanal mo, basahin natin sa Roma 6:22. Ito po ang nakasulat. Datapwat gayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Ano ang magiging bunga nung pag nagpakabanal si brother? At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Wala bang palakpak sa Diyos mga kapatid? Amen? Parang di makapalakpak kasi may hawak na lugaw. Amen po ba? Amen! So brother, magtanim ka ng paglilingkod sa Diyos. Ngayon, pag nagtanim ka naman ng masama, definitely, ang aanihin mo din naman kasamaan o kamatayan. Basahin natin sa 21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas sa mga bagay na yaon ay kamatayan. Ano yung ibig sabihin no, kapatid na Che? Pag nagtanim ka ng mga kasamaan, yung mga bagay na nakakahiyang gawin ng isang tao, ano magiging dulo, Brad, Ate Che? Ang dulo po ay kamatayan. Kaya kapatid, maging sa pagsasalita mo, kapatid, mahalaga kung ano ang lumalabas sa bibig mo kasi sabi ng Diyos yun buhay at kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. Basahin natin 18:21 ng Kawikaan. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya pag halimbawa lumalabas sa bibig mo, puro mura, puro hindi totoo, puro kasinungalingan, ang magiging dulo ng kamatayan pa rin. Pero ngayong gabi, brother, may bago ka ng dila. Ang dilang yan ay dilang pumupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya dapat yung dila mo, yung buhay mo, yung sarili mo, paggamit mo sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran. Basahin natin sa Roma 6:13, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay.